Noong Pasko, binuhusan ako ng sarili kong anak, si Carmela, ng alak sa harap ng mga bisita. Ang hiya na dulot niya parang sinaksak ako. Walang utang na loob. Sa loob ng 5 taon, nagtiis ako sa paninira niya. Inakusahan akong walang pakialam at nag-iipit ng 25 milyon na mana ni Margarita. Akala niya, wala akong magagawa. Pero hindi niya alam, may lihim na yaman akong ebidensya, ang trump card ko. Ngayon, babawiin ko ang aking dangal. Ituturo ko sa kanya ang aral na hindi niya makakalimutan. Kung nakaranas ka rin ng ganito, like and share. At kwentuhan mo ako sa comments, saan ka nanonood. Noong araw ng Pasko, nang ang mesa ay nagniningning sa mga ilaw ng pagdiriwang, binuhusan ako ng anak kong si Carmela ng isang baso ng alak sa harap ng mga bata, mga kamag-anak, at lahat ng bisita. Sumiklab ang galit niya sa gitna ng mga tagay sa pamilya. Winasak ang ilusyon ng isang masayang holiday. Ngunit ang gulat na sumilay sa kanyang mukha nang tuluyan ko siyang tinanggal sa aking testamento ay simula pa lamang. Wala akong balak tumigil. Huli na ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Nanginginig ang baso ng alak sa aking kamay habang nakatayo ako sa dulo ng hapagkainan, handa nang magbigay ng aking tagay. Bisperas ng Pasko 2023. Ang pabo ay kumikinang na ginto sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang mga kandila ay nagliliyab ng mainit at ang pinakamaganda kong puting damit ay matigas laban sa aking dibdib. Perpekto, tulad ng gugustuhin ni Margarita. Para sa pamilya, sinimulan kong itaas ang aking baso patungo sa aking anak na si Carmela, ang kanyang asawang si Andres at ang kanilang mga anak. Sa pag-alala sa mga nawala sa atin at pagpapahalaga, ang mapait na tawa ni Carmela ay pumunit sa aking mga salita na parang nabasag na salamin. Tigilan mo ang pagpapaimbabaw na ito. Basag ang kanyang boses sa 5 taong naipong galit. Karapat-dapat ka dito. Ang pulang alak ay umarko sa hangin ng mabagal. Sinalo ang mga ilaw ng Pasko habang lumilipad. Ang burgundy liquid ay tumalsik sa aking mukha, tumatagos sa aking kwelyo, tumutulo sa aking baba patungo sa malinis na mantel. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si Emma ay nagsimulang umiyak. Si Jake na 8 taong gulang ay nagtago sa likod ng upuan ng kanyang ama. Ang mag-asawang Wilson, ang aming mga kapitbahay, ay natigilan na may mga tinidor na nasa kalagitnaan ng kanilang bibig. Nabagsak ni Tita Maria ang kanyang napkin. Tumayo akong walang kagalaw-galaw. Tumutulo pa rin ang alak. Ang isip inhenyero ko ay naglilista ng mga detalye. Ang temperatura ng likido, ang pattern ng talsik sa aking damit, ang eksaktong trajectory mula sa posisyon ni Carmela. 42 taong gulang at ang aking anak ay nagbato lang ng alak sa aking mukha sa hapunan ng Pasko. Carmela, tama na. Nanunood ang mga bata, bulong ni Andres. Ngunit ang kanyang boses ay walang kapangyarihan. Hindi pa siya tapos. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ni Carmela ay nakangiwi sa hinanakit na matagal nang kumukulo simula pa noong libing ni Margarita. 5 taon, Tay. 5 taon na akong nagmamakaawa para tulungan sa credit card at binibilhan mo lang sila ng mumurahing plastic na laruan mula sa dollar store. Nagsimulang magtipon ng kanilang mga coat ang mga Wilson ng awkward. Kailangan na siguro naming umalis, bulong ni Ginter Wilson, hindi makatingin sa kahit sino. Hindi iyan mumurahing laruan, tahimik kong sabi. Pinupunasan ng alak mula sa aking baba. Pinili ko ang bawat isa ng maingat. Maingat na mumurahin, tumaas ang boses ni Carmela. Habang nakaupo ka sa malaking bahay na ito at iniipit ang life insurance ni Mama, ang mga apo mo ay nakakakuha ng basura. Sinubukan ni Tita Maria ang damage control. Carmela, anak, hindi ito ang tamang oras o lugar. Kailan ang tamang oras, Tita Maria? Kapag patay na siya at huli na ang lahat? Kinuha ni Carmela ang regalo na binalot ko para kay Jake, isang modelong airplane kit na ginugol ko ng oras sa pagpili. Tingnan mo itong 1,000 na junk habang siya ay nagkakahalaga ng halos 25 milyon. Hinila ni Andres ang braso niya. Pakiusap, umuwi na tayo at pag-usapan ito ng maayos.
Ngunit pinag-aaralan ko ang mukha ng aking anak. Nakikita ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ang kalkulasyon sa likod ng kanyang galit. Kung paano siya dumating na walang dalang regalo ngunit umaasa ng mga regalo. Kung paano niya pinuna ang lahat. Ang alak na pinili ko. Ang China na inihanda ko. Ang pagkain na inihanda kong mag-isa. Mas lumakas ang iyak ni Emma. Mami, tama na ang pagsigaw kay Lolo. Wala nang pakialam ang lolo mo sa atin. Suminghal si Carmela. Punit-punit ang regalo ni Jake. Kita mo itong eroplano? Ito ang nakukuha mo sa 41 taon ng pagiging anak niya. Mga tira-tira. Nagkalat ang modelo ng eroplano sa sahig ng pira-piraso. Napahikbi si Jake. Yumuko ako upang pulutin ang mga sirang bahagi. Ang aking mga galaw ay sadyang at kalmado. Nang tumayo ako, bawat mata sa silid ay nakatingin sa akin. Ang mansa ng alak ay kumalat sa aking dibdib na parang mapa ng pagtataksil. Salamat Carmela, sabi ko. Ang aking boses ay kasing tigas ng bato. Salamat sa pagpapakita mo ng tunay mong mukha. Nag-alinlangan siya sandali. Marahil ay nakilala ang isang bagay na bago sa aking tono. Ngunit pagkatapos ay dinala siya ng kanyang momentum. Ang tunay kong mukha? Kumusta naman ang sa iyo, Tay? Ang nagluluksa na byudo-byudo habang binibilang mo ang bawat sentimo. Dinampot niya ang regalo ni Emma mula sa mesa. Ang mga batang ito ay nararapat sa mas mahusay kaysa sa iyong kasakiman. Narating na ng mga kapitbahay ang pintuan sa harap. Narinig ko ang kanilang sasakyan na umaandar sa driveway. Si Andres ay gumawa ng huling pagtatangka. Carmela, umalis na tayo ngayon. Nagagalit ang mga bata. Ngunit si Carmela ay nagtatayo sa kanyang crescendo. Naglilista ng bawat pinansyal na kahilingan na tinanggihan ko sa loob ng mga taon. Ang bawat salita ay parang isa pang talsik ng alak. Ngunit sa pagkakataong ito, handa ako. Sa pagkakataong ito, nanonood ako, natututo, nag-aalaala. Ang isip inhenyero ko ay nagsimulang magkalkula ng mga posibilidad. Ang utang sa credit card, Tay. 900,000 ang hiniling namin sa'yo na tulungan noong nakaraang tagsibol. Naglakad-lakad si Carmela sa likod ng mga nagkalat na regalo. Ang baso ng alak ay nakakapit pa rin sa kanyang nanginginig na kamay. At ano ang sinabi mo? Matutong mag-budget ng mas mahusay. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng aking upuan. Lumalamig ang alak sa aking balat. Pinoproseso ang bawat akusasyon ng may mekanikal na presisyon. Sa likod ko, tahimik na iginiya ni Tita Maria sina Emma at Jake patungo sa sala, ngunit ang kanilang takot na bulungan ay naririnig pa rin. Ang pag-aayos ng bubong 2 taon na ang nakakaraan, 600,000. Halos nagmakaawa kami. Ang boses ni Carmela ay nabasag na may tunay na emosyon ngayon o isang nakakumbinsing pagganap nito. Sabi mo, ang bangko ay magbibigay sa amin ng mas mahusay na mga termino kaysa sa magagawa ng pamilya. Si Andres ay nakatayo nang walang magawa sa pagitan ng kanyang asawa at ng pinto. Ang mga susi ng kotse ay tumutunog sa kanyang kinakabahan na mga kamay. Dapat talaga tayong umalis. Hindi ito nakakatulong. Nakatulong? Humarap sa kanya si Carmela. Walang nalulutas dahil nakaupo siya sa kanyang kuta. Binibilang ang pera ni Mama habang naghihirap ang kanyang sariling pamilya. Ang akusasyon tungkol sa life insurance ni Margarita ay tumama ng iba kaysa sa iba. May naramdaman akong nagbago sa loob ng aking dibdib. Hindi sakit, kundi kalinawan, malamig, analytical na kalinawan. Ang life insurance ng iyong ina, inulit ko ng dahan-dahan. Iyon ang nagbayad ng mga medical bill ni Emma noong ipinanganak siya. Alam mo ito. Ang ilan? Kumusta naman ang natitira? Galit na iginiya ni Carmela ang kanyang kamay sa aming paligid. Itong bahay, ang mga renovation, ang iyong mahalagang workshop sa basement. Samantala, kailangan ni Jake ng tutoring. Hindi namin kayang bayaran. Mula sa sala ay narinig ang pagsinghot ni Emma at ang mga tanong ni Jake tungkol sa kung bakit galit si Mommy kay Lolo. Ang banayad na mga tugon ni Tita Maria ay hindi maitago ang kanilang pagkalito. Lumipat ako sa fireplace, tumatawid sa mga nagkalat na balutan ng regalo
Ang mga mantsa ng alak ay nagmamarka sa aking daanan sa karpet. Ang bawat hakbang ay naramdaman na sinusukat sadyang. Ang tutoring na binanggit mo noong Oktubre? Oo. At sinabi ko na babayaran ko iyon ng direkta. Tumawag ako sa 3 serbisyo at nag-iwan ng mga mensahe sa school counselor mo. Hindi ka nag-follow up. Ang momentum ni Carmela ay nag-alinlangan. Hindi iyon, naghihintay kami ng tamang programa. Umubo si Andres. Siguro tinitingnan muna namin ang ibang mga option. Ibang mga option? Humarap ako mula sa fireplace at isang bagay sa aking ekspresyon ang nagpaurong sa kanilang dalawa. O ibang mapagkukunan ng pera? Ang silid ay naging tahimik, maliban sa matatag na tiktak ng grandfather clock at ang mga bulungan ng mga bata. Lumitaw si Tita Maria sa pintuan, nakasuot na ng coat, hawak ang kamay ni Jake. Felipe, isasama ko ang mga bata sa akin ngayong gabi. Matatag niyang inihayag. Hindi ito angkop para sa kanila na masaksihan. Tita Maria, huwag! Nagsimula si Carmela. Hindi. Ang boses ni Maria ay may autoridad na ikinagulat ng lahat. Inahiya mo ang iyong sarili at tinutroma mo na ang mga sanggol na ito. Emma, sweetie, kunin mo ang iyong coat. Habang tinutulungan ng aking pamangkin ang mga bata na kunin ang kanilang mga gamit, pinanood ko ang mukha ni Carmela na dumaan sa iba't ibang emosyon. Galit, pagkabigo, at isang bagay na maaaring kahihiyan, ngunit hindi pagsisisi. Kailanman ay hindi pagsisisi. Sige. Ibinagsak ni Carmela ang kanyang baso ng alak sa mantel. Kunin mo sila. Hayaan mong ipaliwanag ni Lolo kung bakit nasira ang Pasko. Nasira ang Pasko, tahimik kong sabi. Ang sandali na pinili mo ang kalupitan kaysa sa pagpapasalamat. Mas lalong kumalabog ang mga susi ni Andres. Carmela, pakiusap, umuwi na tayo at magpalamig. Ngunit hindi pa ako tapos. 5 taon ng maingat na pasensya ng pag-asa na siya ay magiging mature, ng pagpapatawad sa kanyang pag-uugali dahil nagluluksa rin siya. Lahat ng ito ay nagkristal sa perpektong pag-unawa. Andres, iuwi mo ang asawa mo. Tumitig ako sa kanyang mga mata ng direkta. At huwag mo siyang ibalik. Tay! Tumaas ang boses ni Carmela. Hindi mo lang basta. Kaya ko. Ginagawa ko. Tumayo ako ng tuwid. May mantsa ng alak, ngunit hindi natitinag. Hindi ka na welcome sa bahay na ito. Hindi na kita anak. Ang katahimikan na sumunod ay naramdaman na iba kaysa dati. Pinal. Tinitigan ako ni Carmela. Ang bibig ay bumubukas at sumasara ng walang salita. Kinuha ni Andres ang kanyang braso, naglalakad na patungo sa pinto. Pagsisisihan mo ito, bulong niya, at pagkatapos ay mas malakas. Mamamatay kang nag-iisa sa bahay na ito, binibilang ang iyong pera at walang magmamalasakit. Sumara ang pintuan sa harap ng malakas, sapat upang kalugin ang mga bintana, bumagsak ang mga pinto ng kotse, umikot ang mga gulong laban sa semento ng driveway. Tumayo akong nag-iisa sa aking nasirang dining room, napapalibutan ng mga nagkalat na regalo at sirang pangarap. Tumutulo pa rin ang alak sa magandang karpet ni Margarita. Ang grandfather clock ay tumunog ng 9 hano. Ang echo ng pag-alis ni Carmela ay nakabitin sa hangin na parang usok. Sinuri ko ang wreckage ng sistematiko. Nakabaligtad na mga baso ng alak, punit na balutan ng regalo, ang modelo ng eroplano na nagkalat ng pira-piraso sa tabi ng hearth. Ang hapunan ng Pasko ay nakaupo na lumalamig sa mesa, hindi nagagalaw na mga plato sa tabi ng mga binagbag na place settings. Naglakad ako sa bawat silid na may sadyang mga hakbang, dinokumento ang pagkawasak. Sa sala, ang mga unan ay nakatagilid kung saan nagtago si Jake sa likod ng mga upuan. Ang kitchen counter ay may mga talsik ng alak na nakarating sa 15 na talampakan mula sa dining room. Kahit ang mga dingding ng hallway ay nagpakita ng mga mantsa ng burgundy. Ang pagsasanay ko sa inhenyeriya ay automatikong nagsimula. Sinuri ang pinsala, nagtipon ng ebidensya, bumalangkas ng isang plano. Mula sa bulsa ng aking damit, kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang kunan ng larawan ng lahat. Ang mantsa ng alak sa aking damit, ang mga sirang regalo, ang nababagabag na table setting. Ang bawat imahe ay may timestamp at tumpak. Nagnaratibo ako habang nagtatrabaho,
Nagre-record ng voice memos ng may clinical detachment. Disyembre 24, 9:15 p.m. Ang subject ay nagbato ng humigit kumulang 4 ounces ng pulang alak sa layo na autoFTN, nagpapakita ng malinaw na layunin at premeditation. Ang aking boses ay naging kakaiba sa walang laman na bahay. Pagkasira ng mga regalo na inilaan para sa mga menor de edad, pampublikong kahihiyan sa presensya ng mga kapitbahay at pinalawig na pamilya. Sa aking study, binuksan ko ang wall safe sa likod ng larawan ni Margarita. Sa loob, mga dokumento ng siguro, ang testamento na ginawa ko 3 taon na ang nakakaraan, mga pahayag ng pamumuhunan, mga property deed. Lahat ng inaakala ni Carmela na alam niya, ngunit hindi niya talaga nakita. Ang testamento ay simple noon, diretso at naive. Inilatag ko ang mga dokumento sa aking mahogany desk. Binuksan ang banker's lamp na pag-aari ng aking ama. Ang mga numero ay nagsasabi ng mga kwento kung alam mo kung paano basahin ang mga ito. Mga halaga ng asset, balanse ng account, mga beneficiary ng siguro, isang habang buhay ng maingat na pagpaplano, konserbatibong pamumuhunan at sistematikong pag-iipon. Ang life insurance ni Margarita ay talagang malaki. Ngunit ang mga akusasyon ni Carmela tungkol sa pag-iipit ay ganap na mali. Kinuha ko ang aking banking app, nag-scroll sa 5 taon ng mga transaksyon. Bayad ng buo ang mga medical bill ni Emma. Covered ang daycare costs ni Jake sa loob ng 2 taon. Ang pag-aayos ng bubong na binanggit ni Carmela. Naglipat ako ng $600,000 sa kanilang account noong Marso 2022. Nag-vibrate ang aking telepono. Text message mula kay Carmela. Tay, humihingi ako ng tawad tungkol kagabi. Ngunit sinaktan mo talaga kami sa pagsasabi na hindi mo na ako anak. Maaari ba tayong mag-usap bukas? Walang tawad para sa alak. Walang pagkilala sa trauma ng mga bata. Walang pagbanggit sa mga sirang regalo o nahihiyang mga kapitbahay. Manipulasyon lamang na nagkukunwari bilang rekonsilasyon. Kinuha ko ang screenshot ng mensahe at idinagdag ito sa aking evidence folder. Isa pang text. Sabi ni Andres, dapat ay iba ang paghawak ko nito, ngunit alam mo, nasa ilalim ako ng maraming stress dahil sa problema sa pera. Pakiusap, huwag kang magalit. Wala pa ring tunay na pagsisisi. Ang pattern ay malinaw na ngayon, dinokumento at hindi maikakaila. Denial ko ang opisina ng aking abogado. Alam kong voicemail ang aabutin ko pagkatapos ng business hours sa bisperas ng Pasko. Mark, si Felipe Carter ito. Kailangan ko ng agarang appointment sa lalong madaling panahon pagkatapos ng Pasko. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pagbabago ng aking testamento at hindi maaaring maghintay hanggang sa bagong taon. Pakiusap, tawagan mo ako pabalik ngayong gabi o sa unang bagay bukas ng umaga. Ang bahay ay naramdaman na iba ngayon, hindi walang laman, malaya. Inalis ko ang aking damit na may mansa ng alak at umakyat sa itaas upang magpalit, iniiwan ang ebidensya na nakabalot at may label sa aking desk. Sa salamin, mukha akong mas matanda, hindi natalo, kundi nilinaw, nakatuon. Ang larawan ni Margarita ay nanonood mula sa dresser. Kinuha ko ito, pinag-aaralan ng kanyang banayad ng ngiti, ang kanyang mabait na mga mata na hindi kailanman nakita ang tunay na kalikasan ni Carmela. Patawad, mahal, bulong ko sa frame. Dapat ay nagtakda ako ng mga hangganan maraming taon na ang nakakaraan, ngunit aayusin ko ito ngayon. Bumalik sa aking study, kinuha ko ang isang dilaw na legal pad at nagsimulang gumawa ng mga listahan, mga asset na protektahan, dokumentasyon na tipunin, mga legal na estratehiya na saliksikin. Ang aking sulat kamay ay nanatiling matatag, sistematiko, may layunin. Tumunog ang telepono bandang 10:30. Si Atayor Manuel Reyes, tumatawag pabalik sa kabila ng gabi. Paul, nakuha ko ang iyong mensahe. Ayos ka lang ba? Mukha kang iba. Ayos lang ako, Manuel. Mas mahusay pa sa ayos, sa katunayan. Gaano kabilis tayo makakapagkita? Well, Pasko bukas, ngunit maaari kitang makita sa Huwebes ng umaga kung talagang urgent ito. Ito ay urgent. Tiningnan ko ang ebidensya na nakakalat sa aking desk sa mga larawan na nagdodokumento ng pag-atake ni Carmela, sa mga text message
na nagpapakita ng kanyang tunay na mga prioridad. Kailangan nating pag-usapan ang mga estratehiya sa proteksyon ng mana. Ipinakita ng aking anak ang kanyang kamay at nilalayon kong tumugon ng naaayon. I see. Ang tono ni Manuel ay naging propesyonal. Dalhin ang anumang kaugnay na dokumentasyon. Susuriin namin ang iyong mga opsyon ng komprehensibo. Pagkatapos mag-hang up, umupo ako pabalik sa aking leather chair at sinuri ang transformasyon. 6 na oras na ang nakakaraan, ako ay isang malungkot na byudo, umaasa para sa rekonsilasyon ng pamilya. Ngayon ako ay isang bagay na ganap na iba, isang lalaki na may layunin, armado ng ebidensya at ganap na malinaw tungkol sa kanyang mga layunin. Ang grandfather clock ay tumunog ng 11. Sa labas, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap ng mapayapa sa mga bintana ng kapitbahay. Sa loob, nagsimula akong magplano ng edukasyon ni Carmela sa mga kahihinatnan. Sa umaga, kakailanganin ko ang payo ni Mang Juan. Dumating ang umaga ng Pasko ng kulay abo at tahimik. Nagmaneho ako patungo sa downtown Arlington sa pamamagitan ng mga walang laman na kalye. Ang aking folder ng mga printed na larawan at mga legal na dokumento ay nakapatong sa upuan ng pasahero. Ang Maple Loaf Cafe ay nagliliwanag ng mainit laban sa tanawin ng taglamig, isa sa ilang establisimento na bukas sa holiday. Si Mang Juan ay naghihintay na sa aming karaniwang corner booth. Nang dumating ako, ang kape ay umuusok sa harap niya. 70 taon ng pagkakaibigan ang nagturo sa amin na basahin ang mukha ng isa't isa at ang kanyang ekspresyon ay nagbago agad nang makita niya ang akin. Felipe, mukha kang hindi natulog. Tumayo siya upang yakapin ako. Pagkatapos ay iginiya ako upang umupo. Ano ang problema? Si Sarah, ang aming regular na waitress, ay lumitaw na may pangalawang coffee mug. Magandang umaga, G. Carter. Ang karaniwang almusal? Kape lang muna, Sarah. Salamat. Nang umalis siya, binuksan ko ang aking folder ng sistematiko. Nanood si Mang Juan na may lumalaking pag-aalala habang inaayos ko ang mga dokumento sa maliit na mesa. Hindi naging ayon sa plano ang bisperas ng Pasko. Sinimulan kong islide ang aking telepono patungo sa kanya. Ang unang larawan ay nagpakita ng aking damit na may mantsa ng alak ng detalyado. Ang mukha ni Mang Juan ay nagbago habang nag-scroll siya sa mga imahe. Diyos ko! Tumingin siya ng matalim. Ginawa ito ni Carmela sa harap ng mga bata, sa harap ng mga kapitbahay. Ang aking boses ay nanatiling matatag, ngunit kilala ako ni Mang Juan ng sapat upang marinig ang galit sa ilalim. Naghagis siya ng alak ng direkta sa aking mukha sa panahon ng aking Christmas toast. 46 taon ng pagkakaibigan, Felipe, at hindi pa kita nakita na ganito kalamig na determinado. Maingat na inilapag ni Mang Juan ang telepono. Ikwento mo sa akin ang lahat. Ikinwento ko ang gabi ng sistematiko. Ang pagbuo, ang pagsabog, ang mga akusasyon, ang kinahinatnan. Nakinig si Mang Juan ng walang interruption, ang kanyang panga ay humihigpit sa bawat detalye. Bumalik si Sarah upang refill ang aming mga tasa, nakakakuha ng mga fragment, sinira ang mga regalo ng mga bata, at walang tunay na tawad pagkatapos. Nagtagal siya ng mas matagal kaysa kinakailangan, malinaw na absorb sa aming pag-uusap. Nang matapos ako, sumandal si Mang Juan laban sa worn leather ng booth. Ano ang susunod mong hakbang? Mula sa aking jacket, kinuha ko ang isang berdeng marker at inalis ang aking kasalukuyang testamento. Nanood si Mang Juan nang may paghanga habang sistematiko kong tinatawid ang bawat pagbanggit kay Carmela Smith sa mga seksyon ng beneficiary. Makikipagkita ako sa aking abogado bukas. Ipinaliwanag ko, patuloy na minamarkahan ang kanyang pangalan. Kumpletong pagtatanggal sa mana. Kumusta naman sina Emma at Jake, ang kanilang inosensya sa gulo na ito? Magtatatag ako ng isang hiwalay na trust fund para sa kanila, accessible sa 25, na may nakalakip na mga kondisyon sa pag-uugali. Ibinaba ko ang marker ng may matalim na click.
Ngunit kung ipapakita lamang nila ang tunay na paggalang sa pamilya. Lumapit muli si Sarah, kunwari tinitingnan ang aming mesa, ngunit malinaw na nakikinig. Mas maraming kape, gentlemen? Ayos lang kami, salamat. Sagot ni Mang Juan, naghihintay hanggang sa lumayo siya. Binaba niya ang kanyang boses. Kakailanganin mo ng isang executive na mapagkakatiwalaan mo ng ganap. Umaasa ako na tatanggapin mo ang responsibilidad na iyon. Inabot ni Mang Juan ang mesa, kinurot ang aking balikat ng may nakakagulat na lakas. Oo naman, gagawin ko. Panahon na upang turuan ang batang iyon ng mga kahihinatnan. Kinuha ko ang aking legal pad. Isinusulat ang contact information ni Attorney Manuel Reyes. Iminungkahi ng abogado ang isang video testament na nagpapaliwanag ng aking dahilan. Ikaw ba ang magiging saksi? Oo naman, pinag-aralan ni Mang Juan ang testamento na may masamang kasiyahan. Alam mo, palagi kong pinaghihinalaan na siya ay gulo. Masyadong mabait si Margarita para makita ito. Si Margarita ay naniniwala sa pangalawang pagkakataon at pangatlong pagkakataon at pang-apat. Ginugol ko ang 5 taon sa pag-asa na si Carmela ay magiging mature. Pinatunayan ng bisperas ng Pasko na iyon ay naive optimism. Lumabas sa cafe, sinamahan ako ni Mang Juan sa aking sasakyan. Ang hangin ng Disyembre ay naramdaman na matalim at malinis. Tawagan mo ako pagkatapos mong makipagkita sa abogado, sabi niya. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng plano. Tiningnan ko ang aking relo. 11:30. Magbubukas ang opisina ng abogado sa DU. Sa katunayan, gusto mo bang sumama? Bilang potensyal na executive, dapat mong maunawaan ang legal na balangkas. Hindi ko papalampasin. Ngumiti si Mang Juan ng may hindi inaasahang kagasasan. Panahon na upang malaman ng iyong anak na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Pagmamaneho pa uwi sa tahimik na mga kalye ng Pasko, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon, ang kasiyahan ng pagkakaroon ng isang malinaw na layunin at ang mga resources upang makamit ito. Nag-vibrate ang aking telepono na may isa pang text mula kay Carmela. Tay, pakiusap, huwag kang magalit. Maaari nating ayusin ito. Wala pa ring tunay na tawad. Wala pa ring pagkilala sa trauma na idinulot niya sa kanyang sariling mga anak. Tinanggal ko ang mensahe ng hindi tumutugon. Ang elevator ay umakyat ng matatag patungo sa ika-20 palapag na opisina ni Attorney Manuel Reyes. Dala kami ni Mang Juan sa nakababahala na komersyo ng downtown Boston. Sa pamamagitan ng mga glass wall, ang lungsod ay nakakalat sa bawat direksyon. Abala kahit na sa araw pagkatapos ng Pasko. Sinalubong kami ni Linda, ang secretary ni Manuel, ng may propesyonal na init sa kabila ng holiday scheduling. G. Carter, G. Miller, pakiusap, pumasok na kayo. Sinusuri ni G. Reyes ang iyong mga paunang dokumento ngayon. Nakatayo si Manuel sa likod ng kanyang mahogany conference table. Ang aking folder ng ebidensya ay nakakalat sa harap niya na parang mga case exhibit. Sa 55, taglay niya ang maingat na presisyon ng isang taong nakahawak ng napakaraming family dispute. Felipe, sinuri ko ang iyong mga larawan at timeline. Iginya niya patungo sa mga upuan na nakaharap sa document array. Ang antas ng dokumentasyong ito ay kahanga-hanga para sa isang walang legal na pagsasanay. Mga gawin ng inhenyero, sagot ko, umupo sa harap niya. Kapag may nasira, sinusuri mo ang pagkabigo ng sistematiko. Kinuha ni Mang Juan ang upuan sa tabi ko. Pinag-aaralan ang formal na kapaligiran ng may matinding interes. Inayos ni Manuel ang lahat ng may courtroom precision, mga larawan ng ebidensya, text message printouts, mga witness statement mula kay Tita Maria. Bago tayo magpatuloy, patuloy ni Manuel, kailangan kong bigyang diin na ang mga dramatic na pagbabago sa testamento ay madalas na nagtitrigger ng mga legal challenge. Maaaring mag-claim ang iyong anak ng undue influence, mental incompetence, o emotional coercion. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang dokumentasyon, sabi ko. Ang bawat larawan ay may timestamp. Ang bawat text message ay napanatili. Ang pattern ng pag-uugali ay hindi maikakaila. Kinuha ni Manuel ang isang magnifying glass. Sinuri ang mga larawan ng alak ng may propesyonal na pagsusuri.
Ang mga imaheng ito ay malinaw na nagpapakita ng sadyang pag-atake. Kapag pinagsama sa mga witness statement, nagtatatag sila ng isang matibay na pundasyon para sa behavioral exclusion. Behavioral exclusion? Tanong ni Mang Juan. Pinapayagan ng batas ng Massachusetts ang disinheritance batay sa napatunayang masamang pagtrato sa testator, ipinaliwanag ni Manuel. Pisikal na pag-atake, pampublikong kahihiyan, at patuloy na financial manipulation, lahat ay kwalipikado bilang sapat na batayan. Sumandal ako. Anong tiyak na wika ang kailangan natin? Kinuha ni Manuel ang isang dilaw na legal pad, nag-sketch ng mga outline note. Magdra-draft kami ng isang komprehensibong exclusion clause na nagbanggit ng mga tiyak na insidente na may sumusuportang dokumentasyon. Kung mas detalyado, mas mahirap hamunin. At ang tungkulin ni Mang Juan bilang executive ay mahalaga. Humarap si Manuel kay Mang Juan. Handa ka bang ipagtanggol ang testamentong ito laban sa potensyal na mga legal challenge? Maaari itong maging kasangkot sa mga deposition, paglitaw sa korte, at makabuluhang time commitment. Tumayo ng tuwid si Mang Juan sa kanyang upuan. Si Felipe ang aking pinakamalapit na kaibigan sa loob ng 48 taon. Kung gusto ng kanyang anak ng laban, makakakuha siya. Tumango si Manuel ng may pag-apruba. Mabuti. Ngayon, inirerekomenda ko ang paglikha ng isang video testament na nagpapaliwanag ng iyong dahilan sa sarili mong mga salita. Natagpuan ng mga korte ang personal na patotoo na partikular na nakakakumbinsi kapag hinahamon ang mga claim ng mental incompetence. Gaano kadetalye ito dapat? Lubhang detalyado. Ipaliwanag ang mga tiyak na insidente, ang iyong emosyonal na tugon, ang epekto sa mga relasyon ng pamilya. Gumawa si Manuel ng karagdagang mga tala. I-film namin ito dito sa susunod na linggo kasama si Linda bilang saksi. Kinuha ko ang aking kasalukuyang testamento. Ipinapakita kay Manuel ang mga cross-out ng berdeng tinta. Gaano kabilis natin maaaring i-finalize ang mga pagbabago? 2 linggo para sa kumpletong dokumentasyon kasama ang bahagi ng video. Sinuri ni Manuel ang aking mga marking ng may profesional na interes. Iirerekomenda ko rin ang pagtatatag ng hiwalay na trust fund para sa iyong mga apo na accessible sa 25 na may mga kondisyon sa paggalang. Anong uri ng mga kondisyon? Nakasaad na mga liham ng pag-unawa tungkol sa mga obligasyon ng pamilya, taunang mga kinakailangan sa community service, na ipakitang financial responsibility. Ang panulat ni Manuel ay gumalaw ng matatag sa kanyang legal pad. Sa esensya, kikitain nila ang kanilang mana sa pamamagitan ng pag-unlad ng karakter. Ngumiti si Mang Juan ng may masamang kasiyahan. Iyan ay maganda ang disenyo. Ang mga bata ay nakakakuha ng seguridad, ngunit kung hindi lamang sila susunod sa halimbawa ng kanilang ina. Tinipon ni Manuel ang mga evidence materials sa mga organisadong stack. Felipe, magdra-draft ako ng mga paunang dokumento sa Biyernes. Suriin ang mga ito ng maingat. Pagkatapos ay ischedule namin ang video testament para sa unang bahagi ng susunod na linggo. At kung hamunin ni Carmela ang testamento, ang mga larawan at text message na ito ay lumikha ng makapangyarihang ebidensya ng kanyang tunay na karakter, Manuel replied. Kapag pinagsama sa iyong sistematikong dokumentasyon at paliwanag sa video, ang anumang challenge ay nagiging napakahirap upang mapanatili. Habang naghahanda kaming umalis, ang ekspresyon ni Manuel ay naging mas seryoso. Isang huling punto, iwasan ang anumang direktang komprontasyon sa iyong anak sa panahon ng prosesong ito. Kung lapitan ka niya na naghahanap ng rekonsilasyon, idokumento ang lahat, ngunit huwag makisali ng emosyonal. Sa totoo lang, sabi ko, inaasahan kong lalapitan niya ako. Magbibigay ito ng karagdagang ebidensya ng kanyang mapanlinlang na mga pattern. Maingat na pinag-aralan ni Manuel ang aking mukha. Tandaan lamang, ang lahat ng sinasabi o ginagawa mo mula sa puntong ito ay maaaring maging ebidensya sa korte. Manatiling sistematiko, manatiling dokumentado, manatiling kontrolado. Sa elevator na bumababa patungo sa antas ng kalye, tumawa si Mang Juan na may madilim na kasiyahan. Walang ideya ang iyong anak kung ano ang darating. Malalaman niya sa lalong madaling panahon.
Tiningnan ko ang aking relo. 4:30 p.m. Magmaneho pa uwi sa akin, Juan. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay sa aking study. Sa labas, ang taglamig ng Boston ay nagdidilim na patungo sa gabi. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ganap na energized. Ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar na may presisyon ng inhenyeriya. Tumunog ang aking telepono habang papalapit kami sa parking garage. Ang numero ni Carmela. Ipinakita ko kay Mang Juan ang display, pagkatapos ay sinagot ng may sadyang kalmado. Hello, Carmela? Tay, napakasaya ko na sumagot ka. Nag-uusap kami ni Andres at talagang iniisip namin na dapat tayong magkita ng personal upang ayusin ang mga bagay ng maayos. Perpekto. Ganap na perpekto. Maaari iyon, sagot ko. Sinasalo ang alam na tingin ni Mang Juan. Kailan mo iniisip? Maaari ba kaming dumaan bukas ng gabi? Siguro mga 6 na. Gusto kong ipaliwanag ang lahat ng maayos, nang walang lahat ng holiday stress. Ang 6 bukas ay ayos lang. Tinapos ko ang tawag at humarap kay Mang Juan na may kinakalkula na kasiyahan. Pupunta siya ng direkta sa bitag. Ang recording device ay handa na. Naramdaman ko ang bigat ng estratehikong kalamangan na bumabalot sa akin na parang armor. Sa pag-uwi namin bukas ng gabi, magkakaroon ako ng lahat ng kailangan ko upang gawing ganap na hindi masisira ang kanyang pagtatanggal sa mana. Ang umaga pagkatapos ng araw ng bagong taon ay natagpuan ako sa aking study. Inuulit ang recorded na tawad ni Carmela sa pangatlong pagkakataon. Ang kanyang pagbibigay diin sa financial security para sa mga apo ay masyadong sadyang, masyadong kinakalkula. May isang bagay na nag-abala sa isip inhenyero ko, isang pattern na hindi ko matukoy. Kinuha ko ang aking online banking, sistematikong sinusuri ang mga kamakailang transaksyon, normal na mga pension deposit, mga bayad sa utility, mga pagbili ng grocery. Ngunit inilibing sa mga pahayag ng Disyembre, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. Mga login notification mula sa mga device na hindi ko nakikilala sa mga oras na natutulog ako. Juan, si Felipe ito. Diniyal ko ang numero ng aking kaibigan habang nakatitig sa kahina-hinalang aktibidad. Maaari mo ba akong samahan sa First National ngayong umaga? Kailangan kong suriin ang isang bagay at mas gusto ko ang isang saksi. Oo naman. Ano ang problema? Baka wala. Baka lahat. Ipaliwanag ko kapag dumating ka dito. Isang oras pagkatapos, nakaupo kami sa harap ni G. Roberto Cruz, ang branch manager na humawak ng aking mga account sa loob ng 15 taon. Ang kanyang karaniwang masayahin na demeanor ay naging seryoso habang kinuha niya ang aking mga record sa pananalapi. Paul, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na nag-aalala sa akin. Hinarap ni Roberto ang kanyang monitor sa amin. Ang credit line na ito ay itinatag sa iyong personal na garantiya 2 taon na ang nakakaraan. Tinitigan ko ang dokumento na ipinapakita sa kanyang screen. 1.2 milyon na secured laban sa aking home equity na may buwanang bayad na automatikong binabawas mula sa aking checking account. Lumitaw ang aking pirma sa ibaba, maliban na hindi iyon ang aking pirma. Hindi ko kailanman pinirmahan ang dokumentong ito. Ang aking boses ay nanatiling matatag, ngunit sumandal si Mang Juan, pinag-aaralan ng screen ng matindi. Kinuha ni Roberto ang isang magnifying glass, inihambing ang pirma sa aking aktwal na pirma sa file. Ganap kang tama. Tingnan mo ang P sa Paul. Ang iyong tunay na pirma ay may natatanging loop dito. Wala ito. Mahinang sumipol si Mang Juan. Peke ang pirma mo para sa 1.2 milyon? Malamang. Kinunan ko ng larawan ang dokumento gamit ang aking telepono. Tinitiyak na nakikita ang timestamp. Roberto, ano ang proseso para sa pag-uulat ng fraud na ito? Kailangan kong mag-file ng formal na ulat kaagad. Ang dokumentong ito ay i-flag at sisimulan namin ang pag-iimbestiga sa lahat ng kamakailang aktibidad ng account. Ang mga daliri ni Roberto ay mabilis na gumalaw sa kanyang keyboard. Inirerekomenda ko rin na suriin namin ang bawat account kung saan may access si Carmela.
Ang sumunod na 3 oras ay nagpahayag ng sistematikong saklaw ng panlilinlang ng aking anak. Pinagsamang mga savings account na nakalimutan ko, binuksan noong siya ay 18. Mga credit card kung saan ako ay nakalista bilang isang gwarantor ng walang kaalaman ko. Mga investment account kung saan siya ay unti-unting naglilipat ng maliliit na halaga, palaging mas mababa sa threshold na magti-trigger ng mga automatikong notification. Ang kabuuang exposure ay humigit kumulang 2.5 milyon. Inihayag ni Roberto pagkatapos suriin ang lahat ay nakalink sa mga forged document o unauthorized account access. Umupo ako sa leather chair, pinoproseso ang mga numero ng may malamig na kalkulasyon. 2.5 milyon na ninakaw sa pamamagitan ng sistematikong fraud sa loob ng halos 3 taon. Hindi nakakagulat na desperado siyang isecure ang kanyang mana. Nabubuhay siya sa aking credit sa loob ng maraming taon. Tanggalin siya sa bawat account kaagad, inutusan ko. Baguhin ang bawat password, security question, at access code. Gusto kong idagdag si Juan Miller bilang nag-iisang kahaliling contact at beneficiary sa lahat. Tumango si Roberto nang may masamang pakiramdam. Kailangan ko ring iulat ito sa pulisya. Ang financial fraud na ganito kalaki ay nangangailangan ng criminal investigation. Gawin mo. Tumayo ako, tinitipon ang printed na ebidensya sa aking lumalaking folder. At Roberto, gusto ko ng mga kopya ng bawat forged document, bawat unauthorized transaction, bawat kahina-hinalang login, lahat. Oo naman, ihanda ko ang kompletong package bukas ng umaga. Sa labas ng bangko, umiling si Mang Juan sa pagkamangha. P2.5 milyon Felipe, sistematikong ninanakawan kanya ng bulag. Ang recording mula sa kanyang pagbisita sa tawad ay may perpektong kahulugan ngayon, sagot ko. Naglalakad patungo sa aking sasakyan. Hindi siya nag-aalala tungkol sa aming relasyon. Nag-aalala siya tungkol sa pagkawala ng access sa aking mga account. Tumunog ang aking telepono habang papalapit kami sa parking lot. Attorney Manuel Reyes. Felipe, perpektong timing. Kumusta ang pagsusuri sa banking? Mas mahusay kaysa sa inaasahan. Mas masahol kaysa sa kinatatakutan ko. Ibinuod ko ang mga pagtuklas ng forgery habang nakikinig si Mang Juan mula sa upuan ng pasahero. Mayroon kaming dokumentadong patunay ng sistematikong financial fraud. Mahusay. Iyan ay nagpapalakas ng aming posisyon ng malaki. Ang boses ni Manuel ay may propesyonal na kasiyahan. Maaari mo ba akong samahan bukas ng hapon? Gusto kong suriin ang lahat bago namin i-finalize ang iyong bagong testamento. Oo naman. At Manuel, sa palagay ko, kailangan nating pag-usapan din ang mga criminal charge. Pagkatapos mag-hang up, nagmaneho ako pa uwi sa tahimik na mga kalye ng Enero ng Arlington. Ang aking isip ay kinakalkula ang susunod na yugto ng estratehiya. Ang financial fraud ay nagbigay sa akin ng leverage na hindi ko inaasahan, criminal exposure na maaaring magpadala kay Carmela sa bilangguan kung pinili niyang hamunin ang testamento. Ngunit may isang bagay pa rin na nag-abala sa akin tungkol sa mga kahina-hinalang device login na iyon. Kung ina-access niya ang aking mga account ng electronically, ano pa kaya ang minomonitor niya? Juan, kapag nakarating tayo sa bahay ko, kailangan kong suriin ang isang bagay sa aking home computer. Ang fraud investigation na ito ay maaaring mas komplikado kaysa sa napagtanto namin. Ang mga piraso ng puzzle ay nahuhulog sa lugar na may matematikal na presisyon, nagpapakita ng isang pattern ng panlilinlang na mas sopistikado kaysa sa isang simpleng wine-throwing tantrum. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Mang Juan upang iproseso ang nakakagulat na mga paghahayag ng araw, umupo ako sa aking home office na nakatitig sa kahina-hinalang mga email notification. Mga login alert mula sa mga lokasyon na hindi ko kailanman binisita. Sa mga oras, natutulog ako. Ang financial fraud ay simula pa lamang. May isang taong sistematikong nagmamonitor sa aking digital na buhay. Tinawagan ko si Alex Reed, ang IT security specialist na inirekomenda ni Manuel para sa eksaktong mga sitwasyong ito. Alex, si Felipe Carter ito. Ibinigay sa akin ni Attorney Manuel Reyes ang iyong numero. Kailangan ko ng isang taong susuri sa aking home network kaagad.
Anong uri ng mga alalahanin sa seguridad ang nararanasan mo, G. Carter? Unauthorized access sa aking mga financial account, kahina-hinalang aktibidad sa login, at posibleng higit pa. Tiningnan ko ang lumang iPad na nakaupo sa aking guest room desk. Ang device na halos hindi ko ginamit simula nang bilhin ko ito 3 taon na ang nakakaraan. Maaari ka bang pumunta bukas ng umaga? Oo naman. Dalhin ang lahat ng iyong device at huwag hawakan ng anumang bagay hanggang sa dumating ako. Si Alex ay napatunayan na isang sistematikong professional sa kanyang 30s. Dumating na may briefcase na puno ng diagnostic equipment. Sa loob ng 1 oras, ipinakita ng kanyang laptop ang isang network map na nagpapakita ng bawat device na konektado sa aking home Wi-Fi, kasama ang ilan na hindi ko nakikilala. G. Carter, may isang taong sistematikong nag-a-access sa iyong network mula sa maraming device sa loob ng nakaraang 2 taon. Itinuro ni Alex ang kanyang screen, highlighting ang unauthorized connections. Nag-login sila sa iyong mga banking app, email account, at maging sa iyong medical records portal. Mula saan? Hayaan mong i-trace ko ang mga device signature. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Ito ay interesante. Karamihan sa access ay nagmumula sa isang device na pisikal na matatagpuan sa iyong bahay. Kinilabutan ako. Ipakita mo sa akin. Dinala ako ni Alex sa guest room, diretso sa iPad na nakalimutan ko. Binuksan niya ito. Nagpapakita ng isang screen na puno ng aking mga personal na aplikasyon. Banking, email, insurance, investment accounts. Lahat ay nakalog-in. Lahat ay accessible. Lahat ay minomonitor. May isang nag-configure ng device na ito upang i-mirror ang iyong mga account at mapanatili ang patuloy na access. Nag-scroll si Alex sa mga activity log. Pinapanood nila ang iyong financial activity, binabasa ang iyong mga email, at maging ang pagmomonitor sa iyong mga medical appointment. Ang iPad na ito ay nasa guest room ko sa loob ng 3 taon. Palaging dito tumutuloy si Carmela kapag bumibisita siya. Kung gayon, nagkaroon siya ng kumpletong kakayahan sa surveillance sa iyong pribadong buhay. Nagsimulang kumuha ng mga screenshot si Alex ng ebidensya. Ngunit may higit pa. Tingnan mo ito. Binuksan niya ang messaging app, nagpapakita ng isang conversation thread sa pagitan ni Carmela at Andres na nagpahigpit sa aking dibdib ng pagtataksil at galit. Carmela, naghihintay pa rin na kunin na ng Diyos ang matanda. Gaano katagal pa, Andres? Andres, 68 na siya na may problema sa puso. Hindi na siguro magtatagal. Carmela, Mela, minomonitor ko ang mga account niya. Gumagastos pa rin ng pera na parang mabubuhay siya ng walang hanggan. Andres, at least alam natin kung ano talaga ang mamanahin natin kapag dumating ang panahon. Kailangan kong manatiling nasa mabuting kalagayan niya. Pinanood ni Alex ang aking mukha habang binabasa ko ang kanilang kaswal na talakayan tungkol sa aking kamatayan. Mayroong 12 ng mga mensahe na tulad nito na sumasaklaw sa 2 taon. Dapat ko bang idokumento ang lahat? Oo. I-screenshot ang bawat mensahe, bawat login, bawat unauthorized access. Ang aking boses ay naging kakaibang kalmado kahit sa sarili kong pandinig. Gusto ko ng isang kumpletong digital forensics report para sa susunod na 3 oras. Sistematikong dinokumento ni Alex ang saklaw ng surveillance ni Carmela. Ang mga banking transaction ay minomonitor ng real-time. Ang mga email ay binabasa bago ko makita. Ang mga medical record ay ina-access upang subaybayan ang aking health status. Maging ang aking mga lawyer consultation kay Manuel ay naobserbahan sa pamamagitan ng aking calendar app. Alam niya ang tungkol sa iyong mga pagbabago sa testamento, sabi ni Alex. Sinusuri ang kamakailang aktibidad. Ang iyong mga appointment confirmation kay Attorney Manuel Reyes ay lahat ay na-access mula sa device na ito. Kung gayon, naghahanda siya para sa isang legal challenge. Umupo ako ng mabigat sa aking desk chair, pinuproseso ang mga implikasyon. Naglalaro siya ng mas matagal na game kaysa sa napagtanto ko. Tinapos ni Alex ang pag-compile ng kanyang evidence report.
Higit sa 200 mga screenshot, access log, at digital fingerprints na nagpapatunay ng sistematikong pagsalakay sa privacy. G. Carter, ito ay criminal stalking at identity theft. Kailangan mong mag-file ng kaso. Nilalayon ko. Ngunit una, kailangan kong lumikha ng isang bagay na magpoprotekta sa aking mga intensyon kung susubukan niyang hamunin ang mga ito ng legal, isang video will. Eksakto. Kung pinapanood ni Carmela ang aking digital na aktibidad, makikita niya akong gumagawa nito. Hayaan siyang malaman na lubos kong alam ang kanyang panlilinlang. Nang gabing iyon, nag-set up ako ng aking laptop camera at nag-record ng isang detalyadong paliwanag sa video ng aking desisyon na ganap na tanggalin si Carmela sa mana. Nagsalita ako ng direkta sa lens, sistematikong ipinakita ang bawat piraso ng ebidensya, ang pag-atake sa pagbato ng alak, ang mga forged financial document, ang surveillance, ang mga walang awa na mensahe tungkol sa paghihintay sa aking kamatayan. Kung may nanonood ng video na ito, nangangahulugan ito na hinamon ni Carmela ang aking testamento pagkatapos ng aking kamatayan, kalmado kong sinabi. Ang bawat desisyon na ginawa ko ay sadyang, dokumentado at legal na matatag. Ipinakita niya ang kanyang tunay na karakter ng paulit-ulit at tumugon ako ng naaayon. Pagkatapos i-upload ang video sa secure cloud storage at nagpadala ng mga kopya kay Manuel, tinawagan ko si Alex pabalik upang ipatupad ang komprehensibong mga hakbang sa digital security. Mula ngayon, ang lahat ng aking device ay nangangailangan ng two-factor authentication, encrypted communication, at regular na security audit. Inutusan ko. Gusto kong protektado ang aking digital na buhay mula sa karagdagang surveillance. Habang tinatapos ni Alex ang pag-secure ng aking network, naramdaman ko ang kasiyahan ng pagsara ng isa pang avenue ng panlilinlang ni Carmela. Pinapanood niya ako sa loob ng maraming taon, naghihintay na mamatay ako ng natural habang sistematikong nagnanakaw sa akin ng pinansyal. Ngayon ay matutuklasan niya na ang kanyang surveillance ay nagbigay sa akin ng ebidensya na kinakailangan upang matiyak na matatanggap niya ng eksakto kung ano ang nararapat sa kanya. Wala. Tumunog ang aking telepono na may text mula kay Manuel. Handa na ang mga papeles sa restraining order. Maaari ba tayong magkita sa courthouse Huwebes ng umaga? Perpektong timing. Ang legal protection phase ay maaaring magsimula. Pebrero ng hapon, ang sikat ng araw ay dumaloy sa aking study window habang inaayos ko ang mga thank you letter mula sa mga taong dumalo sa aking mga talk tungkol sa elder abuse prevention. Ang tugon ng komunidad ay napakalaki. 12 ng mga senior ang nagbahagi ng kanilang sariling mga kwento, humihiling ng patnubay, nagpapahayag ng pasasalamat para sa aking advocacy work. Bumagsak ang mga pinto ng kotse sa labas nang may hindi pangkaraniwang karahasan. Sa pamamagitan ng bintana, pinanood ko si Carmela na lumabas mula sa kanyang SUV. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa desperadong galit. May hinila siya mula sa kanyang trunk, isang handmade poster board sign na crudely lettered sa pulang marker. Ang aking telepono ay nasa aking kamay na nagre-record habang inilalagay niya ang kanyang sarili sa bangketa ng direkta sa harap ng aking bahay. Ang sign ay nabasa, ipinagkanulo ng aking ama ang kanyang pamilya. Mga tao, tingnan niyo. Basag ang boses ni Carmela habang sumisigaw siya patungo sa mga kalapit na bahay. Ang lalaking ito ay pinutol ang sarili niyang mga apo mula sa kanilang mana. Si Felipe Carter ay isang walang pusong ama. Gumagalaw ang mga kurtina at mga bintana. Maingat na bumukas ang mga pinto sa harap. Lumitaw si Ginoong Wilson sa kanyang porch. Ang telepono ay nagre-record na. Lumabas ang iba pang mga kapitbahay, hinila ng kaguluhan, ngunit nagpapanatili ng maingat na distansya. Nanatili ako sa loob, sistematikong nagvi-film sa pamamagitan ng bintana habang tinatawagan ng pulisya. Si Felipe Carter ito sa 247 Maple Street. Nilalabag ng aking anak ang kanyang restraining order sa pamamagitan ng paglapit sa aking property. Papunta na ang mga opisyal, G. Carter. Manatili sa loob at idokumento ang lahat. Naglakad-lakad si Carmela sa bangketa na parang nakakulong na hayop
Hawak ang kanyang sign ng mataas para sa maximum na visibility. P25 milyon ang halaga niya at hindi niya bibigyan ng kanyang mga apo ng isang kusing. Anong uri ng lolo ang nagiiwan ng inosenteng mga bata? Carmela Smith, tawag ni Gang Wilson mula sa kanyang porch. Nabasa namin ang tungkol sa iyo sa pahayagan, ang mga kaso ng financial fraud. Mga kasinungalingan, humarap sa kanya si Carmela. Maninupula niya ang media. Gumawa ako ng isang pagkakamali noong Pasko at ngayon sinira niya ang aming buong pamilya. Mas maraming kapitbahay ang nagtipon, ang mga smartphone ay kumukuha ng lahat. Ang teenage son ng mga Wilson ay nagla-live stream sa social media. Sa ngayon, dos-dosenang mga tao ang sumasaksi sa pampublikong pagbagsak ni Carmela ng real-time. 2 Arlington police cruiser ang dumating na may mga ilaw na kumikislap, ngunit walang mga sirena, isang sinusukat na tugon na nagmungkahi na naharap na sila sa mga domestic na sitwasyon dati. Lumapit ang mga opisyal kay Carmela ng may propesyonal na kalmado habang sinalubong ko sila sa aking pinto sa harap na may kopya ng restraining order. Narito ang legal na dokumentasyon, sabi ko kay Officer Martinez, ibinibigay sa kanya ang mga papeles. Ipinagbabawal siyang lumapit sa loob ng 500,000 FT. Ma'am, kailangan mong lumayo sa property na ito kaagad, tawag ni Officer Martinez kay Carmela. Ito ang aking ama, sigaw niya, iwinawagayway ang kanyang sign na parang sandata. May karapatan akong makita ang sarili kong ama. Sa totoo lang, wala ka. Lumapit si Officer Martinez sa kanya ng matatag. Nilalabag mo ang isang legal na restraining order. Ibagsak mo ang sign at ilagay ang iyong mga kamay sa likod ng iyong likod. Ito ay nakababaliw. Tay, itigil mo ang kabaliwan na ito. Ako ang anak mo. Tumapak ako sa aking front porch, pinanatili ang ligtas na distansya na kinakailangan ng batas at sinalubong ang kanyang mga mata ng direkta. Ang anak ko ay namatay noong gabing iyon. Nagbato ka ng alak sa aking mukha. Ikaw ay tao lang na nagkataong may parehong DNA namin. Nag-click ang mga posas sa mga pulso ni Carmela. Bumagsak ang kanyang sign sa semento, crumpled at nakalimutan. Habang iginagabay siya ng mga opisyal patungo sa patrol car, umikot siya para sa isang huling apela. Tay, pakiusap, isipin mo sina Emma at Jake, mahal nila ang kanilang lolo. Sina Emma at Jake ay magkakaroon ng education fund kapag umabot sila sa 25, kalmado kong sinagot. Kung matutunan nila na magpakita ng paggalang at pasasalamat, mga katangian na hindi kailanman nagkaroon ang kanilang ina. Umalis ang police car, dala si Carmela patungo sa processing at booking. Nagsimulang magkalat ang mga kapitbahay, ngunit lumapit ang ilan sa akin na may pagpapahayag ng suporta kaysa sa pag-usisa. Felipe, nakita namin ang iyong interview sa Herald, sabi ni Ginang Brewer Wilson, naglalakad sa aking driveway. Ang kawawang babae na iyon ay hindi napagtanto kung gaano kalaking pinsala ang ginawa niya sa kanyang sariling kaso. Nakakalungkot talaga, sagot ko. Pinapanood ang patrol car na nawawala sa kanto. Ngunit ang ilang tao ay hindi kailanman natutunan na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Habang nagkakalat ang karamihan, bumalik ako sa aking study at sinuri ang phone footage na nakuha ko. 27 minuto ni Carmela na lumalabag sa kanyang restraining order, gumagawa ng pampublikong mga akusasyon at nagpapakita ng eksakto ng uri ng hindi matatag na pag-uugali na humantong sa kanyang mga problema sa legal sa unang lugar. Si Attorney Manuel Reyes ay magiging interesado sa pinakabagong ebidensya na ito. Ang petsa ng korte ay papalapit at si Carmela ay nagbigay lamang ng huling piraso ng dokumentasyon na kinakailangan upang matiyak na ang aking tagumpay ay kumpleto at permanente. Tumunog ang aking telepono na may text mula sa isang hindi kilalang numero. Tay, sinasabi nila na haharap ako sa mga criminal charge ngayon. Maaari ba tayong mag-usap bago lumala ito? Huli na para sa pag-uusap na iyon. Napakahuli na. Isang linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Carmela, umupo ako sa harap ni Manuel sa kanyang opisina sa downtown Boston. Pinapanood siyang ayusin ang pinakakomprehensibong legal evidence package na nakita ko. Ang mga dokumento ay napuno ng 3 banker's boxes,
patunay ng financial fraud, mga record ng digital surveillance, mga video ng paglabag sa restraining order, at mga witness statement mula sa mga kapitbahay, mga opisyal ng bangko, at mga IT specialist. Paul, sa 30 taon ng family law, hindi pa ako nakakita ng kaso na ganito kadetalye na dokumentado, sabi ni Manuel. Ikinakalat ang mga pangunahing exhibit sa kanyang conference table. Ang iyong engineering background ay nagpapakita sa bawat detalye. Ang sistematikong paghahanda ay pumipigil sa mahinang pagganap, sagot ko. Pinag-aaralan ang evidence array. Kailan natin ito ipapakita sa hukom? Ang parehong mga hearing ay naka-schedule para sa susunod na linggo. Ang criminal case para sa paglabag sa restraining order at ang civil challenge sa iyong testamento. Susuriin ni Hukom Thompson ang lahat ng komprehensibo. Ang mga courthouse corridor ay puno ng aktibidad habang dumating kami para sa pinagsamang mga hearing. Nag-wheel si Manuel ng 2 suitcase ng ebidensya habang dala ko ang aking video testimony equipment. Nagtipo ng local media na akit ng elder abuse angle na gumawa sa aking mga kwento na regionally significant. Sa loob ng courtroom, si Carmela ay nakaupo sa tabi ng kanyang court-appointed attorney, naghahanap ng pagbaba at desperado. Iniiwasan niya ang eye contact, nakatitig sa halip sa mesa, kung saan ang kanyang abogado ay nag-shuffle sa isang maliit na file ng mga defensive argument. Iyong kamahalan, sinimulan ni Manuel ang kanyang presentasyon. Mayroon kaming sistematikong ebidensya ng elder abuse na sumasaklaw sa maraming taon, na lumalaki mula sa emotional manipulation patungo sa financial fraud patungo sa pagsalakay sa privacy. Si Hukom Thompson, isang mahigpit na babae sa kanyang 60s, ay sinuri ang unang exhibit, pinalaking mga larawan ng mga forged signature sa tabi ng aking authentic na mga ito. Ang handwriting analysis ay medyo malinaw. Ang mga pirma na ito ay hindi tumutugma. Tama iyong kamahalan. Ang bank security footage ay nagpapakita ng akusado na kumukuha ng credit gamit ang mapanlinlang na mga dokumento na nagre-resulta sa 2.5 milyon sa unauthorized debt laban sa mga asset ng aking kliyente. Ang digital na ebidensya ay nagpatunay na mas nakakapinsala. Si Alex Reed ay nagpatotoo sa pamamagitan ng video link, nagpapaliwanag kung paano pinanatili ni Carmela ang sistematikong surveillance ng aking mga pribadong account, email at medical record sa loob ng mahigit 2 taon. Ina-access niya ang kanyang mga banking application araw-araw. Iniulat ni Alex, ang kanyang teknikal na kadalubhasaan ay nagpapahiram ng kredibilidad sa bawat pahayag. Narecover namin ang mga pribadong mensahe kung saan tinalakay niya ang paghihintay sa kanyang natural na kamatayan habang minomonitor ang kanyang financial activity. Ang mga mensahe na ipinapakita sa malaking screen ng courtroom ay lumikha ng nakikitang pagkalito sa gitna ng mga nagmamasid. Ang kaswal na talakayan ni Carmela tungkol sa aking kamatayan, ang kanyang kawalan ng pasensya sa aking patuloy na kalusugan, ang kanyang cynical calculation tungkol sa inheritance timing, lahat ay napanatili sa nakakabagabag na detalye. Iyong kamahalan, sinubukan ng abogado ni Carmela ang damage control. Ang aking kliyente ay nagluluksa sa kamatayan ng kanyang ina at nasa ilalim ng matinding financial stress. Financial stress na dulot ng sistematikong fraud laban sa kanyang sariling ama. Maayos na sumingit si Manuel. Stress na nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang sariling criminal behavior. Nagpatotoo si Mang Juan tungkol sa aming 40 taong pagkakaibigan na naglalarawan ng aking character transformation mula sa nagluluksa na biyudo patungo sa kumpiyansa na tagapagtaguyod. Ang kanyang emosyonal na patotoo tungkol sa pagsaksi sa insidente ng pagbato ng alak ay nagbigay ng makapangyarihang konteksto para sa aking mga sumunod na desisyon. Si Felipe ay naging ibang tao pagkatapos ng bisperas ng Pasko na iyon, ipinaliwanag ni Mang Juan. Hindi mapait, kundi determinado, nakatuon sa pagprotekta sa kanyang sarili at pagtulong sa iba pang matatandang tao na nahaharap sa katulad na manipulasyon. Ang huling piraso ng ebidensya ay ang aking video will explanation na naitala sa opisina ni Manuel na may profesional na pag-iilaw at tunog. Masiglang nanood si Hukom Thompson habang sistematiko kong ipinaliwanag ang bawat desisyon, binanggit ang mga tiyak na insidente at ipinakita ang aking kumpletong mental competence.
Kung may nanonood ng recording na ito, nangangahulugan ito na hinamon ng aking anak ang aking testamento pagkatapos ng aking kamatayan, kalmado kong sinabi. Ang bawat desisyon na dinokumento dito ay ginawa ng sadyang may legal counsel at batay sa malaking ebidensya ng kanyang sistematikong pang-aabuso at financial exploitation. Gumawa ng isang huling pagtatangka ang abogado ni Carmela. Iyong kamahalan, ang mga pamilya ay may mga conflict. Ito ay tila isang matinding tugon sa isang solong gabi ng emotional outburst. Konsul, matindi ang pagkagambala ni Hukom Thompson. Ang ebidensya ay nagpapakita ng sistematikong financial fraud, pagsalakay sa privacy, at patuloy na manipulation na sumasaklaw sa mga taon. Hindi ito isang family conflict. Ito ay elder abuse. Ang mga hatol ay dumating ng mabilis. Criminal conviction para sa paglabag sa restraining order na nagre-resulta sa community service at pinalawig na mga protection order. Kumpletong validation ng aking bagong testamento na may lahat ng mga challenge na tinanggihan. Ang mga legal fee ay iginawad sa aking panig, na lalong nagpapahina sa posisyon sa pananalapi ni Carmela. Sa labas ng courthouse, humiling ang mga media representative ng mga pahayag tungkol sa aking tagumpay at ang mga implikasyon nito para sa elder abuse prevention. Nanaig ang hustisya, sabi ko sa mga kamera, nakatayo ng may kumpiyansa sa tabi ni Manuel sa mga hakbang ng courthouse. Ang aking mga apo ay makakatanggap ng suporta sa edukasyon kapag umabot sila sa 25, ngunit kung ipapakita lamang nila ang paggalang at pasasalamat na hindi natutunan ng kanilang ina. Ang tunay na pamilya ay itinayo sa pag-ibig at paggalang, hindi sa genetic obligation. Habang nagmamaneho ako pa uwi sa pamilyar na mga kalye ng Arlington, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng mahigit isang taon. Kumpletong kapayapaan. Ang sistematikong kampanya na nagsimula sa pagdodokumento ng mga mantsa ng alak ay nagtapos sa kabuuang tagumpay, legal na validation at suporta ng komunidad. 3 linggo na lang ang Pasko. Panahon na upang magplano ng isang pagdiriwang na karapat-dapat sa aking bagong piniling pamilya. Bisperas ng Pasko ng umaga 2024. Eksaktong 1 taon simula nang magbato si Carmela ng alak sa aking mukha, tumayo ako sa parehong kusina na naghahanda ng hapunan ng Pasko na may tunay na kagalakan sa halip na desperadong pag-asa. Ang guest list ay nagbago ng malaki. Si Mang Juan at ang kanyang bagong kasintahan na si Ruth, si Alex Reed kasama ang kanyang asawang si Sarah, at 6 na taong gulang na anak na si Tommy, si Tita Maria, ang mga kapitbahay na Wilson, at si Detective Morrison na naging kaibigan sa panahon ng fraud investigation. Inayos ko ang dining room table ng maingat, naglalagay ng isang Manila envelope sa place setting ng bawat tao. Sa loob ng bawat envelope, isang kopya ng aking huling testamento na ipinaliwanag sa simpleng mga termino na nagpapakita kung paano ang paggalang at katapatan ay nakakuha sa kanila ng mga share sa aking estate. Tito Felipe, sumabog si Tommy sa pintuan sa harap bago ang kanyang mga magulang. Ang kanyang enerhiya ay pumupuno sa bahay ng tunog na pinakamarami kong na-miss, ang tawa ng mga bata ng walang takot o tensyon. Tommy, ang aking inhenyero sa pagsasanay, sagot ko, lumuhod sa kanyang antas. Dinala mo ba ang blueprint na tinalakay natin? Ipinakita niya ng may pagmamalaki ang isang crayon drawing ng isang rocket ship, kumpleto sa mga detalyadong specification na tanging 6 na taong gulang ang makakaisip. Ito ang engine na tumatakbo sa Christmas cookies. Kita mo? Brilliant na disenyo. Magtatayo tayo ng isang prototype pagkatapos ng hapunan. Habang dumarating ang mga bisita, ang bahay ay nagbago sa isang bagay na mamahalin ni Margarita. Isang tahanan na puno ng mga tao na pinili na narito, na pinahahalagahan ang mga relasyon kaysa sa mga inaasahan sa mana. Si Mang Juan ay naghiwa ng pabo habang si Ruth ay nag-aayos ng mga bulaklak. Tumulong si Sarah sa mga side dish habang sinubukan ni Alex ang alak na pinili ko na may aktwal na kadalubhasaan sa halip na marketing pretension. Sa 7 ko, nagtipon kami sa paligid ng parehong mesa kung saan naghiwalay ang aking pamilya, dwelin buwan na ang nakakaraan. Ang kaibahan ay naramdaman na malalim ngunit hindi pilit. Tunay na kaligayahan na pumapalit sa desperadong wishful thinking.
Bago tayo kumain, inihayag ko, nakatayo sa dulo ng mesa. Gusto kong ipaliwanag ang mga envelope na ito. Noong nakaraang Pasko, natutunan ko na ang DNA ay hindi lumilikha ng pamilya. Ang pag-ibig, paggalang, at mutual na suporta. Iyan ang gumagawa ng mga tao na pamilya. Binuksan muna ni Tommy ang kanyang envelope, nagbabasa ng malakas na may 6 na taong gulang na determinasyon. Si Tommy Reed ay makakatanggap ng mga engineering book ni Tito Felipe at mga workshop tool kapag umabot siya sa 18 kung patuloy siyang magiging curious at mabait. Ang tawa ay umalingaw-ngaw sa paligid ng mesa habang natuklasan ng iba ang kanilang mga bequest. Si Mang Juan ay nagmamana ng bahay at pangunahing estate management. Si Alex ay tumatanggap ng mga technology asset at educational fund para kay Tommy. Ang mga Wilson ay nakakakuha ng hardin at greenhouse ni Margarita. Si Tita Maria ay tumatanggap ng mga larawan ng pamilya at mga heirloom. Ito ay maganda, Felipe, bulong ni Ruth. Pinag-aaralan ang kanyang dokumento. Lumikha ka ng pamilya sa pamamagitan ng pagpili kaysa sa genetics. Palaging sinabi ni Margarita na ang mga pamilya ay lumalaki sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi lamang biology, sagot ko. Itinaas ang aking baso ng alak sa parehong lugar kung saan nagsimula ang pag-atake ni Carmela sa paglalakbay na ito patungo sa tunay na pamilya. Sa mga tao na pumili na mahalin tayo kung sino tayo, hindi kung ano ang maaari nating ibigay. 8 baso ang tumaas sa nagkakaisang tagay. Nagklink si Tommy ng kanyang apple juice laban sa aking alak ng may seremonyal na kaseryosohan. Sa panahon ng hapunan, ang pag-uusap ay dumaloy ng natural sa pagitan ng mga update sa Elder Abuse Support Group na sinimulan ko, ang mga school project ni Tommy, ang mga plano sa paglalakbay ni Mang Juan at Ruth, at ang pinakabagong tagumpay sa security consulting ni Alex. Walang nagbanggit kay Carmela o sa mga legal na labanan. Ang kabanatang iyon ay ganap na nagsara. Pagkatapos ng dessert, habang inorganisa ni Sarah at Ruth ang mga leftover distribution, at tinulungan ni Mang Juan si Tommy na magdisenyo ng mga rocket modification, lumabas ako sa malutong na gabi ng Disyembre. Ang mga bituin ay nagniningning ng malinaw sa itaas ng Arlington at ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa mga bintana ng kapitbahay na parang earthbound constellation. Ang transformasyon ay naramdaman na kumpleto, ngunit hindi tapos. Isang pagtatapos na kasabay ay isang simula. 1 taon na ang nakakaraan. Ang alak ay natuyo sa aking damit habang nagplano ako ng sistematikong paghihiganti. Ngayong gabi, ang tawa ay umalingaw-ngaw mula sa aking dining room, habang ang mga tao na tunay kong mahal ay nagdiriwang nito ng magkasama. Ang presensya ni Margarita ay naramdaman na malakas sa hangin ng taglamig, hindi bilang alaala, kundi bilang pag-apruba. Natutunan ko ang kanyang pinakamahalagang aralin. Ang tunay na pamilya ay itinayo sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagpili na magmahal, gumalang, at suportahan ang isa't isa. Ang dugo ay maaaring magbigay ng panimulang punto, ngunit ang karakter ang tumutukoy sa patutunguhan. Tumawag ang boses ni Tommy mula sa loob. Tito Felipe, halika tingnan mo ang rocket namin. May cookie fuel ito at lahat. Ngumiti ako sa mga bituin sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay bumalik sa aking bahay, ang aking tahanan, kung saan ang aking piniling pamilya ay naghihintay na may mga engineering blueprint na iginuhit sa krayon at mga puso na puno ng nag-iisang mana na talagang mahalaga. Pag-ibig na malayang ibinigay at may pasasalamat na tinanggap. Ang grandfather clock ay tumunog ng 9 na nagmamarka hindi ng isang pagtatapos, kundi ng isang bagong simula. Puno ng mga posibilidad na walang katapusan tulad ng imahinasyon ni Tommy at kasing solido ng pagkakaibigan na nagtaguyod sa akin sa pinakamadilim na taon ng aking buhay. Sa wakas, natagpuan ako ng tunay na pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakiusap, i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.